Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyanan nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. At isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga ninuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, na ang Kristo'y kailangang magbata, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pauliin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagaling ni Pedro ang isang ipinanganak na lumpo na namamalimos sa may templo sa Jerusalem. Kilalang kilala ang lumpong ito kasi regular fixture na siya sa templo. Kaya nung makita ng mga tao na lumalakad na siya, nagtaka sila at lumapit sila kay Pedro at kay Juan na silang nagpagaling sa lumpong ito. Kinuha ni Pedro ang pagkakataon na magpahayag tungkol kay Jesus. Ang pagbasa natin ay bahagi ng pahayag ni Pedro. Ang ipinahayag nila ay si Jesus. Siya ay binigyan ng karangalan ng mga ninuno nila na si Abraham, si Isaac at si Jacob. Kinunek nila si Jesus sa mga ninuno nila. Naging makapangyarihan ang taong ito sa kanyang mga gawa. Pero itinakwil siya sa harapan ni Pilato. Kahit nagusto ni Pilato na siya ay palayain, pinilit siya ng mga taong ipapatay siya. Pinatay nga si Jesus. Ipinako sa krus. Pero siya ay muling binuhay ng Diyos. Sila ang mga saksi, ang mga apostol, ang mga saksi na ang pinatay na muli ay nabuhay, ay buhay ngayon. Nanawagan si Pedro ng pagsisisi. Maaring hindi nila alam ang kanilang ginawa nung ipapatay nila si Jesus. Pinahintulutan ito ng Diyos upang maganap at mangyari ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangan magbata ng hirap. Ngayon, huwag silang manatili sa kanilang pagkakasala. Magsisi na sila at papawiin ang kanilang mga kasalanan. Ginagamit ng Diyos pati na ang ating mga pagkakamali. Ginamit ng Diyos ang pagtakwil at pagpapatay kay Jesus upang patunayan na siya nga talaga ay ang Mesiyas. Kasi ayon sa kasulatan, ang Mesiyas ay kailangan magdusa ng pag-iinsulto, ng pagtatanggi at ng kamatayan. Ganito rin ang nangyayari sa atin. Dahil sa ating pagkakamali, mas lalo nating nakikilala
ang pagmamahal ng ibang tao sa atin. Mas lalong tumitingkad ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, na kahit na ito'y umalis na ng bahay, siya ay tinanggap pa rin. Ang pangangaliwa ng asawang lalaki ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal na inamin niya ang kanyang pagkakamali at lalong naging mabuting tatay at asawa. Kaya ang panawagan sa harap ng pagkakamali ay hindi parusa kundi pagsisisi. Dahil sa pagsisisi nagkakaroon ng bagong simula at marahil mas mahigpit pang relationship. Ganun din ang ating kaugnayan sa Diyos. Palagi siyang nananawagan ng pagbabalik loob. Totoo, O Diyos, na kung saan dumadami ang pagkakasala, mas lumalaki at lumalago ang iyong grasya. Hindi po natatalo ng kasalanan ang iyong habag. Tulungan mo po na palagi kaming bumalik loob sa iyo kapag kami ay nagkasala at nagkakamali. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.